Sa simula ng pelikula, isang boses ang nagsasalaysay sa atin ng tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Sinasabi niya na ang hangin, oxygen, at pagsikat ng araw ay ilan sa pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngunit ngayon ang mundo ay wala na ng mga ito. Hindi na maalala ng tagapagsalaysay kung ilang araw na ang nakalipas mula nang nawala ang araw, dahil mahirap itong malaman kung hindi sumisikat ang araw. Ilang taon na ang nakalipas, ginamit ng mga tao ang lahat ng fossil fuel, at ang lahat ay inaasahan ng solar energy para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Pinagtatawanan ng tagapagsalaysay ang mga taong nagsasabi noon na kahit anong mangyari ay sisikat ang araw sa araw-araw, kasi hindi na ito mangyayari ngayon. Ang araw ay ganap ng tumigil, at ang mundo ay wala ng pinagmumulan ng fuel. Ang eksena ay lumipat sa araw na nagsimula ang lahat. Ang kwento ay naganap sa isang modernong China, kung saan ang lahat ay halos ganap na pinapagana ng solar energy. Ang isang binata na nagngangalang Xinyang ay pinukaw ng isang modernong AI robot na pinangalanan na Lisa. Sinusuri ni Yang ang satellite data mula sa isang multi-milyon na kumpanya na tinatawag na Helios. Ang Helios ay ang tagagawa ng solar power na nagpapagana sa 3/4 na bahagi ng China. Ang CEO nito na nagngangalang Wang Zixi ang sentro ng makasaysayang pagbabago na ito at pinupuri siya sa kanyang mga nagawa. Sinusuri ni Yang ang data ng satellite ng Helios, at inilalagay ito sa kanyang website. Habang ginagawa niya ito, naabala siya nang makitang nawala ang isang kalapit na bituin. Sinasabi niya na ang pagkawala ng bituin na ito ay may epekto sa mismong araw, gayunpaman, ang AI robot ay nagpapaalala sa kanya na ang naturang pagbabawas ay hindi sumusunod sa batas ng konserbasyon ng enerhiya, kaya hindi ito posible. Nang makalabas si Yang sa kanyang apartment, makikita natin ang bawat kalye at bawat tindahan na gumagamit ng mga solar panel na gawa ng Helios. Sa paligid, ang kumpanya ay nagbabalita ng tungkol sa pagbuo ng solar energy sa District 4, ang tanging distrito na natitirang hindi pa nasasakop ng Helios. Kinabukasan ay nagising si Yang sa isang emergency alarm sa kanyang computer, nalaman niya na ang liwanag ng araw ay bumaba ng 15% at patuloy na bumababa ng mabilis. Sinabi ng AI kay Yang na tumpak ang kanyang palagay tungkol sa bituin, kaya mabilis na sinabi ni Yang kay Lisa na tawagan ang CEO na si Wang Zi. Tinanong ni Yang si Wang Zi kung alam niya na ang araw ay mawawala na ngayon, at tinanong naman siya ni Wang Zi kung ano ang gagawin niya kung katapusan na ng mundo ngayon. Nang sabihin ni Yang na hahanap siya ng paraan upang mabuhay, binigyan siya ni Wang Zi ng isang address at hiniling sa kanya na pumunta doon kung mabubuhay siya ngayon. Pumasok si Yang sa apartment ng kanyang kapitbahay para mas makita ang pagsikat ng araw. Habang nakatayo siya sa harap ng bintana, nakita niya ang pagkislap ng araw. Ang kanyang kapitbahay na si Chen Mo ay nalilito kung bakit siya naroroon at hiniling na umalis siya, ngunit hindi man lang kumukurap si Yang habang pinagmamasdan niya ang pagkawala ng araw. Nagsimulang ibalita sa mga TV ang kaganapan, at maririnig ang mga ulat na kumikislap ang buwan mula sa kabilang panig ng mundo. Biglang ang pagkutitap ay nagsimulang maging marahas at ang lahat ay dumilim sa loob lang ng ilang segundo. Bumalik si Yang sa kanyang silid habang sinusundan siya ni Chen, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Hindi niya ito pinapansin at tinanong si Lisa kung ano na ang mangyayari ngayon. Ipinaalam sa kanya ni Lisa na ang temperatura ay bababa sa 0 Fahrenheit sa isang linggo at -100 Fahrenheit sa isang taon, dahan-dahan na mauubos ang oxygen, mawawala ang lahat ng uri ng nabubuhay at ang mundo ay magiging isang nagyayelo na planeta. Hiniling ni Yang kay Chen na umalis na sa lungsod bago siya lumabas ng silid. Ang mga tao ay nalilito at nagpapanik, ang grocery store ay puno ng mga taong nagsisikap na bumili ng mga supply. Ngunit ang kahera ay hindi makakilos dahil sa kawalan ng kuryente. Ang mga ilaw ay gumagana pa rin, ngunit ang mga ito ay mamamatay din sa loob ng 24 na oras. Samantala, si Yang ay kumuha ng isang bote ng tubig at isang mapa para tulungan siyang mahanap ang lokasyon na sinabi sa kanya ni Wang Zi. Sa kanyang paglabas, siya ay naglakad sa isang madilim na eskinita nang ang isang magnanakaw ang pumalo sa kanyang ulo na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang malay at maaksidente ang kanyang binti. Pagkatapos ay kinuha nito ang kanyang pera, at nang imulat niya ang kanyang mga mata ay sinabi sa kanya ni Lisa na 12 oras at 18 minuto na siyang walang malay. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang apartment at nag-ayos ng kanyang mga damit at kumuha ng ilang instant noodles. Si Chen ay nasa kanyang pintuan dala ang kanyang backpack, humihingi ng tulong sa kanya na tawagan ang kanyang mga magulang. Sinabi sa kanya ni Yang na hindi niya siya matutulungan at hiniling na umalis. Gayunpaman,
Nang binanggit niya na mayroon siyang sasakyan ay nagpa siya ang dalawa na maglakbay ng magkasama. Bago simulan ang paglalakbay, hiniling ni Chen kay Yang na mangako na dadalhin niya siya sa bahay ng kanyang magulang pagkatapos nilang bisitahin si CEO Wang Zi. Pagkatapos ay umalis ang dalawa patungo sa lugar ngunit natigil dahil sa traffic sa daan. Nagpaalam si Chen na pupunta sa banyo, na sinamantala niyang ang pagkakataon na iwanan ng babae, ngunit napahinto din dahil sa dami ng tao. Pagbalik ng babae ay tinanong niya siya kung bakit wala siya sa lugar kung saan siya bumaba, kung saan nagdahilan si Yang na sinasabing nag-U-turn lang ito. Sa wakas ay nakarating ang dalawa sa bahay ni Wang Zi kinagabihan, at nakilala ang iba pang mga tao na nagkataon na hindi rin makaalis doon. Uminom sila sa paligid ng apoy, habang ang balisa na si Yang ay nananatili sa isang sulok. Maya-maya ay naubusan ng baterya ang kanyang relo at hindi na siya kinakausap ni Lisa. Ang pagkamatay ng AI robot ay nagpalungkot kay Yang dahil siya lamang ang kanyang kaibigan. Napansin ito ni Chen at nakipagkwentuhan sa kanya na umaasang mapapawi ang kanyang kalungkutan. Maya-maya ay tinanong ni Yang si Wang Zi kung ano ang kanyang mga plano. Dahil bilyonaryo si Wang Zi, naniniwala si Yang na may mga paraan siya para mabuhay ngunit sa kanyang pagkabalisa, sinabi ni Wang Zi na ang sitwasyon na ito ay hindi na maayos kaya gusto niyang manatili sa isang lugar at hintayin ang kamatayan. Ayon kay Wang Zi, ang isang mataas na modernong sibilisasyon mula sa malayo sa kalawakan ay kumukuha ng enerhiya mula sa iba pang mga bituin, at sabay-sabay na kinukuha ang buhay ng ibang mga planeta. Sa pagkakataong ito, ang mundo ang kanilang target at sila ay naging matagumpay. Ang isang butas ay nilikha sa gitna ng solar system, at sa kakulangan ng gravity, ang lahat ng mga planeta ay malapit ng lumipad palayo sa sistema kabilang na ang mundo. Sa huli ay ibinigay ni Wang Zi kay Yang ang mga coordinate ng isang lokasyon ng District 4, at sinabi sa kanya na dapat siyang pumunta doon kung talagang gusto niyang mabuhay. Nang magising si Chen ay nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Ang temperatura ay bumagsak ng husto kaya ang bote ng tubig ni Yang ay nagyelo na. Napansin ni Chen ang pag-alis ng space shuttle, at nagkomento si Yang na maaaring mayamang tao ito na nagsisikap na lumipad palayo sa ibang planeta upang manatiling nabubuhay. Inihatid niya si Chen sa tahanan ng kanyang mga magulang gaya ng ipinangako, at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa lugar na sinabi sa kanya ni Wang Zi. Gayunpaman, napansin niyang naiwan ni Chen ang kanyang halaman sa kanyang sasakyan kaya bumalik siya upang ibigay ito. Pagdating niya doon, nakita niya ang nababagabag na si Chen na nag-iisa sa bahay, hindi ito nagsasalita, hindi katulad ng dati niyang pagiging madaldal. Ang lahat ng mga tao sa bayan ay umalis sa oras ng kagipitan, at makikita natin ang aquarium na nagyayelo. Pumasok si Yang sa isang silid, at natakot nang makita ang mga magulang ni Chen na patay na sa kama. Kinuha niya ang sulat mula sa kamay ng kanyang ama, at ibinigay ito kay Chen. Naghahanda na pala sila sa pagdating ni Chen bago mawala ang araw. Habang sumusulat sila ng liham na humihiling sa kanya na alagaan ang kanyang sarili sa lungsod, isang grupo ng mga tulisan ang pumasok sa bahay at pinatay silang dalawa. Napaiyak si Chen nang sabihin sa kanya ni Yang na siya rin ay ulila at hindi alam kung sino ang kanyang mga magulang. Hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya sa District 4, ang lugar na sinabi sa kanya ni Wang Zi. Pagkatapos ay nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay at pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang District 3 at nagulat kung paano sila dinala ng mapa sa maling daan. Ang baterya ng kanilang sasakyan ay namamatay na kaya lumakad sila ng kaunti, at nakakita ng isang bahay na nagbebenta ng kuryente. Pagpasok nila ay isang matandang mag-asawa ang nadatnan nila at sinabing mayroon silang kuryente na kinuha nila mula sa karbon. Gayunpaman, ikinulong ng matandang babae si Chen sa loob ng banyo at inagaw ang susi ng kotse kay Yang, humingi sila ng paumanhin habang kinukuha ang sasakyan at umalis. Sina Chen at Yang ay balisa, malapit na sila sa District 4 ngunit lumalala ang sugat sa paa ni Yang. Sinabi niya kay Chen na pumunta doon mag-isa, ngunit iginiit nito na hindi siya aalis nang hindi siya kasama. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, naglakad sila papunta sa District 4 at sa kanilang paglalakbay ay nagpahinga sila saglit na kumakain ng noodles at pinagmamasdan ang maganda at malupit na kalangitan. Kung wala ang sikat ng araw, ito ay maganda at mukhang kahanga-hanga. Nang muli nilang marating ang lugar ng lungsod ay nakita nilang naiwan ang kanilang sasakyan sa gilid ng kalsada, ngunit sa sandaling yun ay isang grupo ng mga manggagawa sa minahan ang dumating na papalapit sa kanila. Para iligtas si Chen, isinakripisyo ni Yang ang kanyang sarili. Dinala nila siya sa kanilang punong tanggapan at pinananatili siyang isa sa mga manggagawa sa minahan para kumuha ng karbon.
Gayunpaman, si Chen ay hindi sumuko at pumunta doon upang iligtas si Yang sa pamamagitan lamang ng isang pepper spray. Nagawa niyang palayain siya mula sa lugar, ngunit si Yang ay nabaril sa proseso. Pagbalik nila sa sasakyan, nagmaneho si Chen papunta sa District 4 ng buong bilis na umaasa na maililigtas si Yang. Huminto sila sa bungad ng District 4, at napagtanto ni Yang na may geothermal energy ang lugar na makakapagligtas sa kanila. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at nakita ang mga bintana ng sasakyan at ang kalsada na nagsisimula ng magyelo. Wala na silang maraming oras, at pagkatapos ay naubusan din ng baterya ang kanilang sasakyan na huminto sa daan. Nang wala ng ibang paraan, ang dalawa ay nanatili sa likurang upuan na hawak ang kamay ng isa't isa. Ang isang automatikong boses mula sa kotse ay nagsasabi na ang dalawa ay nakakaranas ng kanilang mga huling sandali sa mundo. Maya-maya ay tinawag ni Chen ang pangalan ni Yang ngunit hindi siya sumasagot. Kaya umiiyak na ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang balikat at nakatulog habang nilalamig. Maya-maya ay may huminto na sasakyan sa tabi nila. Isang mag-asawa ang lumabas dito at kinuha ang walang malay na sina Yang at Chen. Inihatid nila ang dalawa sa isang ligtas na lugar sa District 4. Sa huli, isang boses sa paligid ang nagsasalaysay na ang mundo ay kumikilos ng napakabilis patungo sa isa pang kalawakan at malapit na silang makarating sa kanilang bagong tahanan na may 3 araw. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!